Noong August 1, 1937, kumontak ang mga doktor sa Memorial Hospital sa Colorado Springs, Colorado sa mga lokal na awtoridad tungkol sa biglaan at misteryosong pagkamatay ng isang pasyente. Ang biktima, ang 67 years old na si George Obendorfer, ay nagkasakit ng hindi maipaliwanag ilang araw lamang ang nakalipas. Hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit at sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, hindi siya nailigtas. Matapos makapanayam ang mga miyembro ng staff sa ospital, natuklasan ng mga investigador na bumibisita lamang si Obendorfer sa lugar at ang kanyang pangunahing tirahan ay nasa Cincinnati, Ohio. Malamang, ang matandang lalaki, kasama ang dalawang hindi kilalang kasama, ay nag-check-in sa Park Hotel noong July 30, 1937. Natuklasan ng mga awtoridad ng Colorado na nakakaintriga ang mga pangyayari dahil nagsampa ng report ang may-ari ng hotel tungkol sa $300 na halaga ng mga ninakaw na diamante. Nais ngayon ng mga investigador na matukoy kung may kaugnayan ang dalawang insidente. Di nagtagal pagkatapos dumating sa Park Hotel, nalaman ng mga investigador na si Obendorfer ay nakarehistro doon kasama ang isang babae na nagngangalang Anna Marie Hahn at ang kanyang anak na lalaki, si Oscar. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Starfish, Rayhanagam ng Kuwait, Itaseb ng Italy, Loy Valiente ng Saudi Arabia, Cheryl at Kirthi Tubis Prabo ng Dubai, Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, Zulaika Abdullah. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Ayon sa may-ari ng hotel, ipinaalam sa kanya ni Mrs. Hahn na nakatira siya sa Cincinnati, Ohio, at nasa Colorado para magbakasyon. Ang mabilis na pagsusuri sa silid ay walang natuklasang lead at si Mrs. Hahn at ang kanyang anak ay wala doon. Sinuri ng mga investigador ang mga lokal na pawn shop sa pag-asang baka sinubukan ng magnanakaw na ibenta ang mga diamante. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagsisikap. Ipinaalam sa kanila ng isang lokal na may-ari ng tindahan na isang babae kasama ang isang batang lalaki ang sumubok na magsangla ng katulad ng mga alahas, ngunit nagpasya ang may-ari na huwag bilhin ang mga ito. Ang kanyang paglalarawan sa babae ay tumugma sa paglalarawan ng mga may-ari ng hotel kay Anna Hahn. Habang pinalawak ng mga awtoridad ng Colorado ang kanilang paghahanap kay Hahn, nalaman nila na isang babaeng tumutugma sa kanyang paglalarawan ang sumubok mag-withdraw ng $1,000 mula sa isang bangko sa Denver, gamit ang isang bank book mula sa Cincinnati sa pangalan ni George Obendorfer. Sinabi ng babae na siya si Mrs. George Obendorfer. Ang tagapamahala ng bangko na nakaramdam ng kakaiba ay tumanggi na iproseso ang transaksyon. Kumbinsido ang mga investigador na ang babaeng ito ay si Anna Hahn. Ayon sa The Cincinnati Crime Book ni George Stimson, mabilis na kumuha ng warrant of arrest ang mga investigator para kay Anna Hahn dahil sa hinalang grand larceny sa pagnanakaw ng mga alahas ng hotel. Sa pag-aakalang bumalik siya sa Ohio, humingi sila ng tulong sa mga awtoridad ng Cincinnati. Natuklasan nilang umuwi na si Hahn at agad siyang inaresto ng mga investigador ng Cincinnati. Nang tanungin siya tungkol sa pagkamatay ni George Obendorfer, una niyang sinabi na hindi niya ito kilala. Ngunit nang ipaalala sa kanya na pumirma siya sa hotel register para kay Obendorfer, nagbago ang kanyang kwento at sinabing nakilala niya ito sa tren mula Denver at sinusubukan lamang niyang tulungan ito. Dahil alam ng mga investigador na si Obendorfer ay mula sa Cincinnati, nagduda sila sa kwento ni Anna. Sa kabutihang palad para sa mga investigador, marami sa mga kamag-anak ni George ang nakatira sa lugar at nakapagbigay ng kaunting liwanag sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng mga panayam sa kanyang pamilya, nalaman ng mga investigador na lumipat si George sa Ohio mula sa Russia ilang taon na ang nakalilipas. Siya ay isang retiradong sapatero at ama ng 3 at kamakailan lamang ay humiwalay sa kanyang asawa. Nagulat din ang mga miyembro ng pamilya sa kanyang biglaang pagkamatay na nagsasabing siya ay nasa mabuting kalusugan.
Gayunpaman, higit pang nagpatibay sa kwento ay ang pahayag ng isang miyembro ng pamilya na kilala ni Anna si George at sila ay naging magkasintahan. Ayon sa kamag-anak, ang biyahe ay ideya ni Anna at si George ay sumama sa kanya sa paniniwalang bibisita sila sa isang rancho na pag-aari ni Anna sa Colorado Springs. Sa harap ng bagong ebidensyang ito, inamin ni Anna sa mga detective na kilala niya si George Obendorfer. Sinabi niya na nakilala niya ito ilang linggo na ang nakalipas sa isang lokal na tindahan ng sapatos, ngunit itinanggi na sila ay may relasyon. Sa halip, bumalik siya sa kanyang orihinal na kwento. Sinabi ni Anna na nagkataon lamang na nakilala niya si George sa tren at nagkataon silang magbabakasyon sa iisang lugar. Ayon kay Anna, naging maayos ang kanilang samahan sa biyahe at sa huli ay nagpasya silang mag-share sa isang kwarto nang makarating sila sa Colorado Springs. Gayunpaman, pagdating at pagrehistro sa hotel, nagkasakit si George at pumunta sa ospital. Sinabi ni Anna na wala na siyang naging communication kay George pagkatapos noon. Sa patuloy na pakikipanayam sa pinaghihinalaang magnanakaw at posibleng killer, nalaman ng mga investigador na si Anna ay isang Aleman. Ipinanganak noong 1906 at dumayo sa Cincinnati noong 1929 sa edad na 23. Bago dumating sa Estados Unidos, nagpakasal siya sa isang doktor mula sa Vienna at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na si Oscar. Di nagtagal pagkatapos ipanganak ang kanilang anak, dumayo ang buong pamilya ng magkakasama. Ngunit namatay ang doktor pagkaraan ng kanilang pagdating sa Estados Unidos. Parehong ang Cincinnati Post at ang Cincinnati Enquirer ay nakakuha ng ilang transcript ng mga panayam sa pulisya ni Anna, na pareho nilang inilathala ng ilang beses sa panahon ng investigasyon. Ayon sa mga salaysay na iyon, may tiyahin at tiyuhin si Anna sa distrito ng German sa Cincinnati, kaya nagpasya siyang manatili sa bansa at magsimula ng bagong buhay. Sa isang community dance sa Hotel Alms, nakilala ni Anna ang isang telegraph operator na nagngangalang Philip Hahn. Mabilis silang nagkaibigan at kalaunan ay nagpakasal. Gustong-gusto ni Philip na umalis sa kanyang trabaho, kaya inipon nila ang kanilang pera at nagbukas ng 2 cafeteria. Hindi nagtagal, namatay ang tiyahin at tiyuhin ni Anna at iniwan sa kanya ang kanilang tahanan sa 2970 Coleraine Avenue. Di nagtagal, natuklasan ng mga investigador na bagaman ang kasal ni Anna kay Philip ay mukhang matatag sa paningin ng iba, ang mag-asawa ay may mga problema. Karamihan ay nauugnay sa pagkagusto ni Anna sa pera. Mabilis na napagod si Anna sa kanyang mga tungkulin sa pagpapatakbo ng isa sa kanilang mga cafeteria, kaya't nagpasya siyang maghanap ng ibang paraan upang kumita ng pera. Mukhang arson ang unang pinili ni Anna dahil 3 kahina-hinalang sunog ang naitala. Ang una ay sa isa sa mga cafeteria sa 3007 Coleraine Avenue. Bagamat kaunting pinsala lamang ang dulot ng sunog, nakolekta pa rin ni Anna ang $300 mula sa insurance company. Ang 2 pang sunog ay parehong naganap sa tirahan ng mga Han, ang una noong July 2, 1935 at ang pangalawa noong May 20, 1936. Nakolekta ni Anna ang mahigit $2,000 para sa parehong sunog. Sa kabila ng kanyang hilig sa pagsunog, isa sa mga plano ni Anna ay maaaring nangangailangan ng pagkamatay ng kanyang asawa, kahit na aksidente lamang o may masamang layunin. Sa 2 magkahiwalay na pagkakataon, sinubukan ni Anna na kumuha ng $25,000 na life insurance para sa kanyang asawa, ngunit sa bawat pagkakataon ay hindi pumapayag ang asawang si Philip. Hindi malinaw kung ito ay dahil sa pamahiin o takot mamatay. Di nagtagal pagkatapos noon, nagkasakit si Philip Hahn at kahit labag sa kagustuhan ni Anna, dinala siya sa ospital ng kanyang ina. Bagamat nakaligtas si Philip sa kanyang mahiwagang sakit, patuloy na naging masalimuot ang kanilang kasal at tuluyang naghiwalay ang mag-asawa. Matapos ang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa, nagsimulang magtrabaho si Anna bilang isang visiting nurse para sa mga matatandang pasyente sa kabila ng kanyang kakulangan sa pagsasanay o karanasan. Ang impormasyong ito ang nag-udyok sa mga investigador na mag-follow up sa ilan sa kanyang mga naunang pasyente.
Nagulat ang mga investigador ng Cincinnati nang matuklasan nila na ang misteryosong pagkamatay ng 78 years old na si Jacob Wagner ay may kaugnayan kay Anna Hahn. Sinabi ni Anna sa mga investigador na inaalagaan niya si Wagner bilang isang visiting nurse. Si Wagner, isang Aleman at retiradong hardinero, ay namatay 2 buwan na ang nakalipas at iniwan ang kanyang buong ari-arian kay Anna Hahn. Bagamat ang report ng coroner ay nagsasabing sakit sa puso ang sanhi ng kamatayan, isang kahina-hinalang kaibigan ang nag-udyok sa mga pulis na mag-imbestiga, kaya pinayagan ang paghukay upang ma-autopsy si Wagner. Nalaman ng mga investigador na nilapitan ni Anna si Jacob Wagner at nagpakilalang matagal nang nawawalang pamangkin. Bagamat alam ni Wagner na wala siyang buhay na kamag-anak, sa huli ay pinayagan niya si Anna na tulungan siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinabi ng mga kapitbahay na si Anna ay gumugol ng ilang oras sa apartment ni Wagner pagkatapos ng kanyang kamatayan. Di nagtagal, nakilala ng mga investigador si Olive Luella Coiler, isang matandang babae na nakatira sa parehong apartment building ni Wagner. Nalaman ng mga investigador na kaibigan ni Anna si Olive Luella Coiler at 2 beses niya itong dinalhan ng ice cream cone. Pagkatapos kainin ang pangalawang cone, nagkasakit ng malubha si Mrs. Coiler at na-admit sa ospital. Habang agad na naghinala ang mga pulis, hindi malinaw kung iniuugnay ni Mrs. Coiler ang kanyang karamdaman sa ice cream. Habang siya ay nasa ospital, may nagnakaw ng bag mula sa kanyang tirahan na naglalaman ng hindi natukoy na halaga ng pera at alahas. Nakarating sa media ang mga hinala ng mga investigador tungkol sa posibleng panlalason ni Anna Hahn sa mga matatandang pasyente. Bagamat maraming unang ulat ang pinalaki at puno ng mga pagkakamali, nakatulong ang mga ito sa pulisya na makakuha ng ilang promising leads. Isa sa mga lead na ito ay nagmula sa 62 years old na si George Hayes. Ayon kay George Hayes, nakilala niya si Anna Hahn noong 1 taon. Bagamat magkasundo sila sa simula, naghinala siya kay Anna nang magkasakit siya ng malubha pagkatapos uminom ng beer na inihanda nito para sa kanya. Hindi niya agad ikinonekta ang insidente sa kanyang kalusugan, ngunit pagkatapos mabasa ang mga report sa pahayagan, nagpasya siyang sabihin ang kanyang kwento. Nagsimula ng matakot ang mga investigador na nilalason ni Anna ang kanyang matatandang pasyente para sa pera. Nang malaman nila ang isa pang misteryosong pagkamatay na may kaugnayan kay Anna, naglunsad sila ng isa pang investigasyon. Noong July 6, 1937, ilang linggo bago ang pagpunta ni Anna sa Colorado, isa pa sa kanyang mga pasyente, ang 67 years old na si George Gisselman, ay namatay sa kanyang silid sa 1717 Elm Street. Sinabi ng mga kaibigan ni George Gisselman sa mga awtoridad na bigla siyang nagkasakit pagkatapos ng kanyang huling pagbisita kay Anna at namatay pagkaraan nito. Agad na kumilos ang mga investigador upang makakuha ng order para sa exhumation at autopsy na agad namang pinagbigyan. Natuklasan sa paunang pagsusuri ng coroner na may metallic poison sa katawan ni George Gisselman. Sa una, inakala nilang arsenic ito, ngunit sa karagdagang pagsusuri, napag-alamang ito ay croton oil, isang karaniwang panlunas sa loob ng bahay noong unang panahon. Bagamat ang croton oil ay karaniwang hindi nakamamatay sa maliliit na doses, ang malaking doses ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ayon sa Stedman's Medical Dictionary, ang gamot ay maaaring magdulot ng matinding pananakit sa bibig, lalamunan at tiyan, labis na paglalaway, pagsusuka at pagtatae na may tensyon at pagdurugo. Sa madaling salita, ang sinumang iinom ng malaking doses ng gamot ay makakaranas ng napakabrutal at mapait na kamatayan. Habang nangangalap ng ebidensya ang mga investigador, lumapit si Philip Hahn at ibinigay sa kanila ang isang half-ounce bottle of croton oil na kinuha niya mula sa kanyang asawa noong magkasama pa sila. Sa kanyang sariling pagsisiyasat sa mga epekto ng gamot, dinala ni Philip ang bote sa trabaho at itinago ito sa isang locker. Pinaghihinala ang ginamit ito ng kanyang asawa para lasunin siya. Sinabi ni Philip Hahn sa Cincinnati Post noong September 1937 na balak niyang ibigay ang bote ng croton oil sa mga pulis. Kinumpirma ng isang pharmacy sa North College Hill
na binili ni Ana ang langis noong July 20, 1936. Kilala ng pharmacy si Ana at sinabi ni Ana na ang kanyang asawa ay isang German na gumagawa ng gamot at gumagamit ng langis sa kanyang pagsasanay. Dahil sa kanyang warrant sa Colorado, patuloy na pinigil si Ana ng mga awtoridad ng Cincinnati. Habang nais ng Colorado na arestuhin siya para sa pagnanakaw at tanungin tungkol sa pagkamatay ni George Obendorfer, nagsimula ang Ohio na gumawa ng kanilang sariling kaso laban sa kanya at hindi siya papakawalan. Sa paghahanap sa bahay ni Ana, nakita ng mga investigador ang isang promissory note para sa $2,000 na tila hiniram niya mula kay Albert Palmer. Sa kanilang follow-up na investigasyon, nalaman nila na si Albert Palmer ay isang 72 years old na residente ng 2416 Central Parkway. Nang bumisita ang mga investigador sa tahanan ni Albert Palmer, ipinaalam sa kanila ng mga kamag-anak na namatay siya noong March 27, 1936 pagkatapos magkasakit ng matagal. Sinabi din na inaalagaan ni Ana Hahn si Palmer bago siya namatay. Dagdag pa rito, sinabi ng mga kamag-anak na hindi bababa sa $4,000 ang nawawala mula sa estate ni Palmer. Ang mga awtoridad ng Ohio ay nakakuha ng higit pa sa kanilang inaasahan nang bumalik ang mga resulta ng autopsy ni Jacob Wagner. Bagamat walang bakas ng croton oil sa kanyang sistema, natuklasan nila ang malaking dami ng arsenic, isang pangkaraniwang lason na ginagamit ng mga killer noon at ngayon. Nagpa siya ang mga investigador na tanungin ang anak ni Ana, si Oscar, sa pag-asang mabibigyan sila ng ilang sagot. Bagamat walang alam ang batang lalaki tungkol sa mga pasyente ng kanyang ina, sinabi niya sa kanila na taliwas sa mga pahayag ng kanyang ina na nagkataon lamang silang nagkita ni George Obendorfer sa istasyon ng tren. Sa katunayan ay binili niya ang ticket ni George sa Union Terminal sa Cincinnati. Ipinabatid ni Oscar na ang kanyang ina ay nagbigay ng inumin kay Obendorfer sa tren at nagsimulang makaramdam ng sakit ang lalaki bago sila dumating sa Colorado. Inaresto si Ana ng mga awtoridad ng Ohio noong August 10, 1937 bago siya i-extradite sa Colorado at kinasuhan siya ng pagpatay kay Jacob Wagner. Ang mga taga-usig na sina Dudley Outcalt, Loyal Martin at Simon Lace ang humawak ng kaso ng estado habang sina Joseph H. Houdin at Hiram Bosinger, Sr. ang kanyang mga abogado sa depensa. Nagsimula ang paglilitis kay Ana Hahn noong October 11, 1937. Si hukom ng Common Pleas Court na si Charles S. Bell ang namuno at isang hurado na binubuo ng 11 babae at isang lalaki ang napili upang duminig sa kaso. Iginiit ng mga taga-usig na pinatay ni Ana si Jacob Wagner dahil sa kasakiman na ang kanyang pera at ari-arian ang motibo. Maraming testigo ang ipinatawag, simula sa mga empleyado ng ospital na nagkwento tungkol sa paghihirap ni Wagner sa kanyang mga huling araw. Ayon sa The Cincinnati Enquirer, isang chemist ang nagpatotoo na ang biktima ay may sapat na arsenic sa katawan upang pumatay ng 4 na lalaki. Isang dalubhasa sa sulat kamay ang tinawag at sinabi sa korte na ang pirma sa last will ni Wagner ay peke at ang sulat kamay ay kapareho ni Ana Hahn. Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, pinahintulutan ni Judge Bell ang estado na magpakita ng ebidensya na may kaugnayan sa iba pang mga kaso ng pagkalason upang magpakita ng pattern ng homicidal behavior. Si George Heiss, marahil ang tanging nakaligtas na biktima, ay tinawag din upang talakayin ang kanyang mga pakikipagtagpo kay Hahn at ang kanyang kasunod na karamdaman. Nang matapos ang kaso ng estado, ipinakita nila sa korte ang ilang mga exhibit, kasama ang mga internal organ ni na Jacob Wagner at Albert Palmer. Ipinahinga ng prosekusyon ang kaso nito noong October 29, 1937. Noong Monday, November 1, 1937, sinimulan ng depensa ang kanilang pagtatanghal. Dahil sa kaunting ebidensya upang pabulaanan ang mga claim ng estado, ang depensa ay umasa lamang sa testimonya ni Ana. Itinanggi ni Ana ang anumang maling gawain at hindi siya nagkamali sa cross-examination. Gayunpaman, ito ay hindi sapat laban sa dami ng ebidensya at mga saksi ng estado. Sa kaunting magagawa, nagpa siya ang depensa na ipahinga ang kanilang kaso noong November 4, 1937.
Ayon sa Cincinnati Crime Book, si Prosecutor Dudley Outcalt ang pinili upang gawin ang pangwakas na argumento para sa estado. Mabilis niyang ipinunto na si Ana ay tuso dahil nabuo niya ang kanyang relasyon sa mga matatandang lalaki na walang kamag-anak at namumuhay ng mag-isa. Siya rin ay sakim dahil handa siyang gumawa ng anumang bagay para sa kahit kaunting pakinabang. Sa kanyang pangwakas na argumento, sinabi ni Prosecutor Dudley Outcalt na si Ana ay walang puso at cold-blooded dahil walang sino man ang makakaya ang 4 na linggong paglilitis na ito nang walang emosyon. Binanggit niya na si Ana ay walang awa dahil walang taong may puso ang makakagawa ng ganoong kalupitan sa matatanda. Tinukoy niya ang 4 na patay na lalaki, G. Selman, Palmer, Wagner at Obendorfer, na parang sila ay nasa silid ng hukuman na sinasabing pinatay ako ng babaeng iyon. Sinabi ni Prosecutor Dudley Outcalt na pinahirapan ni Ana ang mga biktima sa kanilang huling sandali at hiniling sa hurado na huwag magbigay ng anumang awa. Binanggit niya na ang mga biktima ay parang nagsasabing, hayaan ang aking kamatayan na huwag maging walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng aking kamatayan at ng parusang ipapataw sa kanya, mapipigilan mo ang gayong kamatayan na dumating sa ibang lalaki. Hinihiling niya sa hurado na tuparin ang kanilang tungkulin para sa estado ng Ohio. Kasunod ng pagsasara ng mga argumento ng prosekusyon, hinarap ni Joseph H. Houdin, abogado ng depensa, ang hurado. Sinabi niya na bagamat hindi siya nagsasabing nagsinungaling ang mga saksi, ang malawak na publisidad ng kaso ay maaaring nakaimpluwensya sa kanilang mga testimonya. Partikular niyang binanggit ang mga saksi mula sa neighborhood ni Wagner, kung saan ang kaso ay naging pangunahing paksa ng pag-uusap. Bagamat inamin niyang hindi si Ana isang anghel, iginiit niya na hindi siya nagkasala sa pagpatay kay Jacob Wagner. 2 oras lang bago bumalik ang hurado dala ang kanilang hatol, hindi kumikibo si Ana Han habang binabasa ng foreman ng hurado ang desisyon. Guilty na walang rekomendasyon para sa awa. Kasunod ng hatol, bawat miyembro ng hurado ay pinag-aralan at pinagtibay ang kanilang boto. Pinusasan si Ana at dinala pabalik sa kanyang selda. Ang desisyon ng hurado ay makasaysayan dahil ang kawalan ng rekomendasyon para sa awa ay nangangahulugang si Ana Han ay automatikong mahahatulan ng kamatayan. At ito ang unang pagkakataon na papatayin ng estado ng Ohio ang isang babae. Noong November 10, 1937, muling dinala si Ana sa harap ni Judge Bell para sa pagdinig ng kanyang hatol. Tinanong siya ni Judge Bell kung mayroon siyang gustong sabihin at sinabi ni Ana, "Inosente ako, Your Honor." Pagkatapos ng maikling sandali, formal na hinatulan siya ni Judge Bell. Iniutos ng korte na si Anna Marie Han ay ilipat mula sa kulungan sa Hamilton County, Ohio, patungo sa Ohio Penitentiary sa loob ng 30 araw. Siya ay dinala sa penitentiary at ipinasa sa warden. Noong March 10, 1938, inatasan ng warden na magpadaloy ng kuryente na sapat upang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ana, tinapos ni Judge Bell ang kanyang hatol sa pagsasabing, "And may God, in His infinite wisdom, have mercy on your soul." Si Anna Marie Han ay inilipat sa Ohio State Penitentiary noong December 1, 1937. Patuloy na nag-apila ang kanyang mga abogado. Ang kanyang kaso ay dumaan sa sistema ng korte sa Ohio ng ilang beses bago umabot sa Korte Suprema ng Estados Unidos na sumang-ayon sa estado ng Ohio at tumangging harangan ang kanyang parusang kamatayan. Noong Tuesday, December 6, 1938, gumawa ng formal na pahayag ang gobernador ng Ohio na si Martin L. Davey, kung saan tumanggi siyang manghimasok sa desisyon ng mga korte. Nang maglaon sa araw na iyon, iniulat ng mga lokal na radyo at ng special dispatch mula sa The Cincinnati Enquirer na ang pagbitay kay Ana ay nakatakda ng 8:00 ng gabi kinabukasan. Kinabukasan, ginugol ni Ana ang karamihan ng oras sa pagsulat ng 4 na liham na ibinigay niya sa kanyang mga abogado. Habang papalapit ang oras ng kanyang execution, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon nang dumating ang mga awtoridad
upang ihatid siya sa death chamber. Sumigaw siya, "Oh Heavenly Father, oh God! Oh God, I can't go! I won't go!" Ayon sa The Cincinnati Crime Book, hindi siya makalakad ng mag-isa at kinailangan ng tulong ng mga gwardiya. Habang papunta sa death chamber, nahimatay si Ana at bumagsak sa sahig. Binuhay siya ng mga opisyal gamit ang ammonia capsule at ikinabit siya sa upuan. Patuloy siyang umiiyak. "Huwag mong gawin sa akin ito. Ay, hindi. Warden Woodard, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin." Tumulo ang mga luha sa mukha ni Warden Woodard habang sumagot siya, "Paumanhin, ngunit hindi namin mapigilan." Nang marinig ang mga salita ng warden, nagsimulang sumigaw si Ana. Patuloy siyang nagmamakaawa para sa tulong. Habang naghihintay ng tawag mula sa gobernador, tinawagan ni Ana si Padre John Sullivan, ang chaplain ng bilangguan. Magkasama nilang sinimulan ang Lord's Prayer, ngunit bago pa man matapos, napindot na ang switch at ang katawan ni Ana ay nanginginig dahil sa kuryente. Opisyal na binawian ng buhay si Anna Marie Hahn noong 8:13 p.m. Ayon sa Ohio Historical Society, inilibing ang bangkay ni Anna Marie Hahn noong December 8, 1938, sa hindi banal na lupa sa Holy Cross Catholic Cemetery sa Columbus, Ohio. Kasunod ng pagbitay kay Ana, inihayag ng abogado ng depensa na si Joseph H. Houdin noong December 17, 1938, na ang mga liham na ibinigay ni Ana sa kanya noong gabi ng kanyang execution ay naibenta na sa Cincinnati Enquirer. Ang pera mula sa pagbebenta ay inilagay sa isang trust para sa anak ni Ana, si Oscar. Kinabukasan, inihayag ng pahayagan na ilalathala nila ang mga liham sa susunod na 2 araw. Sinabi ni Ana na hindi niya alam kung paano niya nagawa ang mga bagay na nagawa niya sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang sumapit sa kanya nang ibigay niya kay Albert Palmer ang lason na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Ana na hindi niya alam kung paano niya nagawa ang mga bagay na iyon sa kanyang buhay. Nang tumayo siya sa tabi ni Mr. Wagner sa punerarya, hindi siya makapaniwala na siya ang may kagagawan. Hindi rin siya makapaniwala nang marinig ang mga testimonya sa korte tungkol sa pagkamatay ng mga lalaki. Habang sinusulat niya ang mga ito, hindi pa rin siya makapaniwala na siya mismo ang gumawa ng mga iyon, ngunit alam niyang totoo dahil nasa isip niya ang mga ito. Sinabi ni Ana na tanging Diyos lang ang makakapagsabi kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang mga kakilakilabot na bagay. Inamin niyang wala siya sa tamang pag-iisip nang gawin niya ang mga iyon. Ikinuwento ni Ana ang kanyang buhay sa Germany at ang kanyang pagpunta sa Estados Unidos. Pagkatapos, isinalaysay niya ang mga pangyayari na, ayon sa kanya, humantong sa kanyang criminal life. Ikinuwento ni Ana na pumasok sa negosyo upang magkaroon ng pera para sa kanyang anak, ngunit bumagsak ang negosyo. Ibinenta niya ito upang mabayaran ang mga utang, ngunit naubos din agad ang pera. Nawalan sila ng trabaho ng kanyang asawa, at nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng kanilang anak. Dahil sa takot na magutom, pumirma siya ng mga notes para sa kanyang asawa na nagbanta na kukunin ang kanilang bahay. Dahil dito, nagsimula siyang magsugal at maglaro ng mga kabayong pangkarera upang kumita ng pera para sa kanyang anak. Sa isa sa kanyang mga pagpunta sa horse track, nakilala ni Ana si Albert Palmer. Naging malapit sila sa paglipas ng panahon at nagsimulang humiram si Ana ng pera kay Albert para sa pagtaya. Sinabi ni Ana na malaki ang kanyang utang kay Albert Palmer. Nang hindi niya mabayaran agad, gusto ni Albert na maging babae niya at binantaan siyang kukunin ang natitirang pera sa pamamagitan ng abogado. Dahil sa takot at pressure, naisip ni Ana na bigyan siya ng lason ng daga mula sa bodega ng alak upang hindi na siya guluhin. Nilagyan niya ng lason ang mga talaba at sinabi kay Albert na umuwi habang patuloy itong nagbabanta sa kanya. Nalaman ni Ana na biglang nagkasakit si Albert Palmer at nasa ospital. Binisita niya ito agad at humingi ng tawad si Albert sa kanyang pagtrato kay Ana. Nanalangin si Ana na gumaling si Albert at hiniling sa mga nurse at doktor na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit noong Huwebes Santo, namatay si Albert at si Ana lang ang nakakaalam kung bakit.
Nakonsensya si Ana sa kanyang nagawa, ngunit mabilis din siyang nakamove on. Sa kanyang pakikipagtagpo kay George Hayes, itinanggi niya ang anumang maling gawain, ngunit inamin niya ang foul play sa nangyari kay Jacob Wagners. Ninakaw ni Ana ang ilang bank book ng Wagners at nang malaman ito ni Jacob, natakot siya na isumbong siya nito. Si Ana ay natakot na baka matuklasan ng mga pulis ang kanyang mga lihim, lalo na ang tungkol kay Mr. Palmer. Sa takot na ito, nagdesisyon siyang pigilan si Mr. Wagner upang maiwasan ang mga problema. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, ngunit nilagyan niya ng lason ang orange juice ni Mr. Wagner. Kinabukasan, nakita niyang may matinding sakit si Mr. Wagner at alam niyang siya ang may kagagawan nito. Pakiramdam niya ay ibang isip ang nag-udyok sa kanya na gawin ang mga bagay na ito. Si Ana ay nagbigay ng pahayag na hindi niya sinaktan si Mr. Wagner para sa pera at wala siyang intensyon na gawin iyon. Bagaman may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mr. Wagner, hindi niya ito ginawa para sa sariling kapakinabangan. Sinabi rin niya na isinulat niya ang testamento ni Mr. Wagner at inilagay ito sa kanyang silid bago dumating ang lalaki mula sa probate. Ang lason na ginamit niya ay nakita niya sa cabinet ng pintura sa basement at kung hindi niya ito natagpuan, alam niyang hindi siya malalagay sa ganitong sitwasyon. Si Ana ay hindi nagbigay ng maraming detalye tungkol kina George Giselman at George Obendorfer. Bagamat hindi niya inilarawan ang mga pangyayari sa kanilang napaagang pagkamatay, mukhang pinahahalagahan niya ang dalawang lalaki. Inamin niya ang buong responsibilidad sa nangyari sa kanila. Sa pagtatapos ng liham ni Ana, inilarawan niya muli ang mga laban na kinailangan niyang harapin sa loob niya upang mapanatili ang kanyang katinuan. Binanggit din niya ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang anak. May mga sandali sa korte, ayon sa mga pahayagan, na ako'y mukhang balisa, halos handa ng sumigaw, halos hindi ko na itago ang aking lihim. Pakiramdam ko'y kailangan kong isigaw na ang hinuhusgahan nila ay ang maling anahan, hindi ang nakaupo sa korte. Sa paanuman, nagawa kong itago ito. Umaasa akong babantayan ng Diyos ang aking anak. Dahil ayokong may masamang mangyari sa kanya. Naniniwala akong ipinakita sa akin ng Diyos ang aking mga pagkakamali sa buhay. At ang tanging pinagsisisihan ko ay wala akong kapangyarihang bawiin ang sakit at kalungkutan na aking idinulot. Matapos basahin ang pag-amin ni Ana, ang mga investigador ay nagulat ngunit natuwa rin dahil sa wakas ay nakuha nila ang karamihan sa mga sagot na matagal na nilang hinahanap tungkol sa kanyang mga krimen. Si Oscar Hahn, ang 12 years old na anak ni Ana noong panahong iyon, ay inilagay sa isang foster family sa Midwest. Ayon sa Cincinnati Crime Book, tinupad ng pahayagan ang pangako nito kay Ana na ipagkaloob ang edukasyon ni Oscar at hindi ibunyag ang kanyang pangalan o kinaroroonan. Hey everyone, this is another set of shoutouts. Jenilet Ramos, Dominga Piamonte ng Belgium, Maria Rivers, Nita Castañeda, Pakle Vlog ng Silang Cavite. Thank you all. Until the next video.